Good afternoon, guys. Today is Saturday. July 13. Katatapos lang umulan, guys. Medyo nainip tayo sa bahay. Nainip tayo sa loob. At nag-prepare tayo din ng mga decoration para sa binyag bukas ni Eli Mirayab. Bibinyagan bukas Sunday sa St. Paul Catholic Church. Medyo napagod tayo doon sa pag-set up ng mga table at yung pagbubuhat noon at yung pagkabit ng mga decoration. Pinawisan, napagod, nagutom, nagpahinga, kumain, at ito ngayon ikot tayo sa ating tinitirhan na subdivision sa Westwood Subdivision. Medyo maliwanag na ang ating palibot, maliwanag na ang papawirin, kaya sinasamantala natin ang panahon na maliwanag. Sana maganda ang kuha, malinaw, para ganahan tayo manood. Yes, nandito tayo ngayon sa phase 1 of Westwood. Dinaanan na natin yung block 16. Nandito tayo sa block 2 dito sa bandang kanan. Yes. Purpose lang natin sa ating pag-iikot ngayon, guys, is makapag-unwind, mapatanggal ng pagod at maglilibang-libang. At isa pa, gusto ko rin gumawa ng mga souvenir video dito sa lugar kung saan tayo nakatira, para paglipas ng maraming taon, even months lang, gusto natin panoorin ang ating subdivision kung saan tayo nakatira anytime, as long as meron pang YouTube. Once na-upload na ito sa YouTube, is may mapapanood tayo kahit saan lugar tayo, guys. Kung saan man tayo nakatira, yung lugar na tinitirahan natin ay nagtatak ng alaala sa ating mga puso, sa ating isip. Kaya kahit saan man tayo nakatira, mainam na meron tayong mga souvenir, merong alaala na may iwan or ma-record o ma-film. Mas maganda kung makuhanan ng katulad nito na ma-video natin, para buhay na buhay pag pinapanood natin at manunumbalik ang ating alaala sa lugar nating tinitiraan, kung saan nag-google tayo ng mga maraming taon. Dito na tayo nag-celebrate ng mga birthday. Dito na rin tayo inabot ng retirement, 60 years old. Dito na rin tayo nagkakaapo. Yung mga anak din, dito na rin nakakapag-asawa, tumira at nakapagtrabaho. Sa haba ng mga taon, yung mga taon na lumipas, maraming mga alaala na lumipas. May nangyari ng mga pag-celebrate ng mga birthday, mga anniversary, even fiesta ay celebrate na natin dito sa ating lugar sa Westwood. Kaya gawa tayo ng souvenir video
Nung lumipat kami dito nung mga 2022 yata, 2011 or 12. Check ko lang kung anong taon yun, na medyo makalimutin na rin tayo sa mga detalye, sa mga years and months. Kukunti pa lang mga tao, yung ibig sabihin, kukunti pa lang kami nakatira dito. Itong part na to, yung medyo sa upper part, is wala pa talaga mga bahay. Hindi pa to natirikan ng mga bahay, hindi pa na-develop. Doon kasi nag-umpisa sa baba, sa dulo, sa lower portion ng subdivision. At doon kami sa dulo. Doon kami sa block 28. Nandito tayo sa block 24. I mean block 3. Nandito sa block 3. Dito sa block 3, makikita ang ating multi-purpose clubhouse. At kasalukuyan may mga ginagawang decoration o paghahanda. Parang birthday yata. Ay may mga palaruan nilagay. Multi-purpose playground, I mean clubhouse. Mga reception ng mga taga dito pwedeng gaganapin dyan. Of course, kailangan ng permiso muna sa homeowner sa association. I don't know kung may bayad o libre ba. Andito na tayo sa guys, sa block 7. Sa block 7. Madalas tayong pumupunta rito dahil may kaibigan tayong titinda at meron ding kaibigan na parlor. Dito pumupunta si Mrs. Nagpapa foot spa at nagpapa manicure. Ito guys, itong daan na to ay parang shortcut sa yung katapat or kabilang kalsada. Dito tayo dumaan. Dahan-dahan lang tayo ba, may mga bigla-biglang dadaan at humaharurot ng mga sasakyan, kaya nag-iingat tayo sa mga likuan. Dito tayo sa mga gilid ng mga part ng subdivision, dahil may makikita pa tayo mga green crowns of the trees. Noong nag-aaral pa ako ng dendrology sa dating company namin, itong kahoy na to ay, kung hindi ako nagkakamali, ito ay fire tree yung nandito banda. At ito naman mga palm trees, mga ornamental trees lang yan. Palm trees, meron mga red palm, may mga green palm. Ito green palm lang yata. Itong mga tinutumbok natin na kalsada guys ay random lang to, random, walang plano, walang fixed na rota kung saan tayo iikot. Ito yung roundabout. Unang roundabout pag pumapasok ka dito sa subdivision na to. Iikotan natin. Ikot tayo dito. Nailusot naman. Lusot tayo. Iwas tayo dyan. Baka makapiright tayo sa sounds. Naingat tayo sa sounds guys kasi napaka sensitive ng ating alam nyo na yung mga music na nasa sagat ng ating camera ay posibleng nagiging dahilan ng issue sa copyright.
copyright infringement. Maka-violate na naman tayo guys ng copyright sa ating pagbablog. So, para di na tayo magpaulit-ulit ng trabaho, iwasan na natin yung mga music background na alam natin na may copyright yun. Kaya nga may copyright dahil merong nagmamay-ari nun. May namumuhunan doon, may property ownership sila. May ownership sila sa mga music. Na kung gusto mong gumamit ng mga music na yun is kailangan humingi ka muna, kumuha ka muna ng permiso sa kanila. Kung papayagan, pwedeng gamitin ang music nila. Okay. Ano tayo guys, nandito tayo sa block 34 dito sa kanan. Dito sa kaliwa naman block 27, hilira na yan. Block 27 next dito block 28 sa kaliwa. May block block 2 sa kanan, block 33 sa kanan. Dito block 28 and then block 29, block 32. Ikot tayo guys, puntahan natin yung phase 2. Bago tayo pumunta sa phase 2, pasadahan muna natin yung block 28 and block 27 para madagdagan yung viewing natin dito sa ating tinitirhan na subdivision, Westwood Highlights Subdivision. Ito guys yung pangalawang roundabout. Ayan, iikutan din natin yan. Ayan. Diretso na tayo. At pagdating sa dulo, liliko tayo sa kaliwa para pupunta tayo sa phase 2. Sana ba tayo? Marami nang sasakyan ng mga nakaparada guys. Dami na. Minsan ay mahirap nga dito dumaan dahil may pagkakataon na merong double parking. Dagdagan pa nito mga humps na ewan ko kung itong mga humps sa subdivision mo guys, kung gusto niyo sana, kung sa suggestion ko lang, pagpaalam muna sa ating homeowners association. Hindi yung basta-basta magharang ka lang ng anumang bagay na meron kang pwedeng ilagay, katulad ng mga tinabas na gulong. Parang hindi yata yan standard, hindi advisable, prone to accident. Maaari kang ma-accident din yan kasi meron namang rubber hump na yung standard talaga, yung binibili sa yung mga supplier, yung tamang type ng mga humps, mga road humps. Kasi hindi naman, wala namang nagmamay-ari na isang tao. Kahit yung tapat mo, tapat ng bahay, hindi mo pag-aari yung kalsada. Yung kalsada ay pinapagamit lang sa atin.
Hindi pwedeng desisyonan natin ang gustong gawin natin sa mga kalsada na tapat sa ating bahay. Hindi atin ang bahay. Hindi atin ang kalsada. Yung bahay maaring atin, yun, maaring nag-rent lang tayo, pero hindi natin pag-aari ang kalsadang nakatapat sa bahay na tinitirahan natin. Sana naman, let us be responsible and be courteous. Kasi yung paglalagay mo ng mga unauthorized or unpermitted na mga bagay para magkalagay ka lang ng hump sa kalsada is something na nakaka-annoy sa ibang mga nakatira, sa ibang mga dadaan. Yes! Nakaka-annoy din yan talaga. Oo. Ikaw, magsasakyan ka, matutuwa ka kaya na katulad niya, no, gulong, hinarang dyan. Ang tanong, nagpaalam ba yan? Ewan ko. Kung tayo mga Pilipino ay gusto natin umasenso, unang-una paasensuhin natin ang pag-iisip natin, yung may disiplina, may respeto. Guys, meron parang misa dito, guys. Manalangin kayo mga kapatid, mga kapatid ng Diyos, mga kapatid ng Diyos. Ang pinawalan ng Panginoon, pagkain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan, sa ating kapitbaran at sa buong sampayan niya. Manalangin natin ngayon mo ang mga anay ng iyong sumasamo sa bayanan at ang gabi mo ang ikaw para magagalan ang iyong kapalaran sa mga nawalan ng kahilan sa pagkakita ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Diyos. Sakto lang talaga, guys. May misa pala dito tuwing Sabado ng hapon, 4 o'clock. Uwi na tayo, guys. Ito na yung phase 2 pala, guys. Kanina pa tayo pumasok dito. Parang naaliw ako doon sa mga sinasabi ko ng topic tungkol sa hump. Ngayon, approaching na naman tayo sa hump. Kung sino man ang naglagay ng hump na yan, at saka sakali, huwag naman mangyayari, at may nadisgrasya dahil dyan sa hump na yan, sasagutin kaya nila? Yan ang tanong. Sasagutin kaya nila? Dahil sa paglagay nila ng hump na yan, lalo na yon makapal, sila naman nung may kagagawa nung maglagay ng hump dyan sa kalsada. Dapat, kung may mangyari dyang aksidente, may nasugatan, may nabagok, may napilayan, or may namatay, huwag naman sana mangyayari, dapat pananagutan nila. Dito, guys, may hump naman. Yan ang sinasabi kong standard na hump. Ito yung pang prescribed na hump. Ito yung magandang hump. So, accepted yan. Ang hindi lang maganda doon, hump na, mga dalawang di pa naman ulit, may hump na ulit, yung rubber lang. Ewan ko ba, hindi na kontento. Gusto bawat tapat, bawat bahay, maglalagay na lang ng
camp, marami yung pinagtabas ng mga gulong. I don't know anong klaseng mentality yan. Guys, dito na natin tatapusin ang ating pamamasyal, pag-iikot sa ating tinitirhan na subdivision na Westwood Island Subdivision, at maraming salamat sa inyong panonood.